itong si General Torre dyan sa Davao. Dapat sipain na talaga ito ng mamamayan dyan. At kung hindi yan gagawin ni Marcos, dapat kalad ka rin ng taong bayan dyan si Torre. Baka may promise sa kanya na pag nahuli mo si Pastor Kibuloy, magiging Chief PNP ka. Because sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na What's up mga kababayan? That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoodin o pakikinggan sina Ka Eric at Dr. Badoy mga kababayan. Butata itong si General De La Torre sa ginawang paglusob sa compound ng KOJC na kung saan tilay martial law ang galawan ng mga ito. Siya naman binigyang atensyon Senator Bato de la Rosa noong Agosto 6 sa Senate hearing na may mga bali-balita di umanong lumabas na kaya ginagawa ni De La Torre di umano ang lahat ng kanyang makakaya, lahat ng kanyang mga resources na maipakulong nga itong si Pastor Kibuloy dahil pinangakuan di umano ito na itataas ang kanyang rango once na nahuli niya itong si Pastor Kibuloy. Grabe naman yan. Kaya naman pala mga kababayan. Kung kaya naman ang wika nila Ka Eric at Dr. Badoy na dapat sa mga kapulisan na ganito ang isipan masuspindi lalo na't sila ang nagpapalaganap ng karahasan sa mga sibilyan na inutusan ka ba De La Torre ng mga nasa Malacanang kung kaya't ganyan kakatapang na mangharas sa taong bayan na nasaan ang katapatan mo at integridad mo bilang pulis kung magiging sunod-sunuran ka na lang man din ng mga nauupo ngayon. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, wika nga ni Vice President Sara Duterte ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Grabe naman yan. Sino kaya ang pinatatamaan ni Vice President Sara Duterte na mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan na kaya ang tanging nananaig sa ating mga kababayan takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Hay nako, totoo yan VP Sara na walang magandang kinabukasan ang sambayan ng Pilipino sa administrasyon ngayon na sa dami-rami ng mga problema na mayroon ng ating bansa tila'y binibigyang highlight itong si Pastor Kibuloy upang mabypass o mabaliwala ang mga suliranin na kinaharapan ngayon ng gobyerno. Kumbaga nililihis ang kaisipan ng mga Pilipino sa kung anong tunay na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Kababayan, Ma'am Lorraine, Atty. Bosantog, no reason na magpapatuloy pa itong si General Torre dyan sa Davao. Dapat sipain na talaga ito ng mamamayan dyan. At kung hindi yan gagawin ni Marcos, dapat kalad ka rin ng taong bayan dyan si Torre bago pa dumanak ang dugo dyan sa Kingdom of Jesus Christ because yun talagang gusto niyang gawin. Pero bago po ang aking komentary, ipasa ko muna kay Ma'am Lorraine at kay Atty. Bosantog doon sa kalukuhan at kabulastugan nitong General Torre na ito. You know, this is about Torre and Marbil, ha? Now, for all those times that they were caught red-handed, lying in Senate, paulit-ulit yung line na yon, paulit-ulit. Did they show any sign of remorse or shame? Or did they apologize? Wala. So this is what really worries me the most. That they are very comfortable lying in Senate, in front of the people who themselves know the truth. Correct. Wala silang kahihiyan, walang moral fortitude talaga itong mga ito. Walang prinsipyo, walang dignidad itong mga ito. So this is what worries us about officers like that. May I please read what my husband sent to me, because my husband is a PMAer. He was talking about Marbil and these liars. He's talking about them. He said, not only are they destroying the reputation of the institution that they swore to protect and that generations, his mentors and their mentors and policemen had spent their productive years for, spilled their blood and gave up their lives for. This will be the curse. Their curse when they retire. Tama. The position will always be there, but leaders will come and go, and soon they will be forgotten by their comrades or be remembered in infamy if they continue to destroy the image of the Philippine National Police. Nakakahiya. Ang ganda ng statement na yon ng inyong asawa, Ma'am Lorraine. And para malaman po ninyong lahat, PMA Class 1987 po yun, ang kanyang asawa. At yan po yung isa sa mga class kung saan nabilong din po ang isang General Antonio Parlade.
Parlade Partosa. Seatmate. Seatmate. Thank you, Ma'am Lorraine. Attorney Bosantog. I will hold my punches muna. Naintindihan namin kung bakit pala ito pinalaya sa Samar eh. Yeah. Nung provincial director siya, nung colonel pa. Ayun kung bakit naging general itong bulastog na Tory na to. Go ahead po, Attorney Bosantog. Basically, that's my comment. Yung sinabi ng husband ni Ma'am Lorraine. Why? Ito yung ito yung spotlight na napupunta sa institution ng Philippine National Police, no? Despite the prevalence of crimes, yung pagbalik ulit ng mga droga sa lansangan, mga ganyan, yung mga heinous crimes na nangyayari, punong-puno ang ating news feeds ng mga ganyan, especially mga missing children. Bakit ito yung naka-spotlight? What is happening to the institution of the Philippine National Police? Are you still capable of protecting the nation? That's number Kasi one. tingnan mo, yung ginagawa niya, si General Torre, harap-harapan yung pagsisinungaling. Grabe. Tsaka walang kahihiyan. None. No, there's none. It's very evident doon sa sa mga pictures na alam mo yung mga kasinungaling Videos. na I don't care kahit magsisinungaling ako. Yeah. But the problem is that you are holding that position as a public servant Tama. to serve and protect the people. Hindi ka naman private eh. So kung magsinungaling ka, okay lang. But you are saying these Conduct statements unbecoming. as Yun. yes. Nasaan yung gentleman doon? Kasuhan nga Walang natin. walang code of ethics itong mga ito. Attorney Bosantog, 1 minute rejoinder doon sa binanggit mo. Documentation, CCTV footages, camera, videos. 60 days na po ito halos, General Torre, na nagbabantay sa gitna ng ulan at init at alikabok. Sa gilid po ng kanilang easement area ng private property nila. Bakit mo sasabihin na nagsisinungaling pa ang mga taga-Kingdom of Jesus Christ doon sa ginawa ninyong panghaharas, pagkubkob at paglusob sa kanila? Alam mo kung bakit, Yes, ma'am. Eric? Kasi nga Eric, Dr. Badu, gusto nila itong property nga ng KOGC na kanilang sakupin ito. Wika nga ni Senator Bato, hindi pwede yun, di maaari. Pero talagang makapalang itong General De La Torre at pinagmumukha pang masama itong mga biktima ng KOGC members. Sobra sa kakupalan itong pulis na ito. Alam mo kung bakit? Kasi yan ang character ni Torre. Talagang siya, protector ng mga politiko, pero hindi siya protector ng mga taong bayan. Ayun. That's his record. Agree. Attorney Bosantog, as you were Tama. saying... Sorry, I interrupted Erica. No Sorry. problem, ma'am. Attorney Bosantog, you were saying conduct unbecoming, unprofessional, and napakasama po na reputasyon ito that will tarnish and damage the entire organization, as you were saying. Yes, basically that's what I'm trying to highlight because yung mga conduct nila kasi reflects to the integrity of the Philippine National Police. And in the same manner, it reflects to the trust and confidence ng mga Filipino people sa Philippine National Police. So ngayon, ang daming krimen. Pero bakit para ang krimen na nangyayari sa KOGC lamang? Nasaan yung ibang level of responsibility to show that you are capable of handling the different issues ng ating mga bansa, especially sa peace and order? Good point. Bakit doon ang spotlight? Tama. Also, Ma'am, just to pakita lang sa mga kababayan natin how ridiculous it is what this persecution of Pastor Quiboloy. No, dun sa mga wanted list na mga terorista sa sige. Pilipinas, no. Mga terorista Sige ito, nga. convicted ito, ang mga crimes, ang mga krimen nila. Frustrated murder, double murder, Grabe. lahat ng klaseng murder meron Arson. sila. Arson, lahat. Crimes against humanity. Kidnap for ransom. No? Pero ang bounty nila from 1 million to 7.5 million. Walang may 10 million dyan, ha? Wala. So wanted yan, fugitives. Yan ang fugitive. At General Marbil, yan ang aralin mo kung ano ibig sabihin ng fugitive. And yet si Pastor, who is an innocent, no, until proven guilty, yung bounty niya mas mataas pa dun sa 7.5 na pinakamataas Ayun, na ayan, bounty sa isang terorista na frustrated murder, double murder, massacres, all sorts of karumal-dumal na mga krimen. And this to me shows that this country is now run by lawless people. Yun. Because the president himself does not say anything. No, actually, he said something. He said, Pastor, give yourself up. Sumunod kayo sa batas. Oh. In other words, binibigyan niya ng basbas itong pang-aabuso at yung persecution kay Pastor Quiboloy. Yes, No, ma'am. so, when we are talking like this, no, it might seem like we are defending Pastor or KOJC or SMNI, which is true. But in reality, what we are fighting for is our country and our civil liberties. Correct. No? Ma'am, ipafocus ko ulit, ha? Attorney Bosantog, before ko ibalik sa'yo. Please, ipafocus natin. Ito, kasi nagpagawa si General Torre last week ng 200 Yeah. posters. Hindi niya sinabi kung saan galing ang pondo. Yeah. Pinakalat niya sa paligid ng Davao City at mga conspicuous places pati sa harap ng Kingdom of Jesus Christ laban kay Pastor Quiboloy, wanted posters at sa mga ministers na ito. At sabi niya, para malaman ng mga tao na may reward ito at wanted.
Pinuna siya doon, illegal yon dahil he cannot decide by himself. It should be a panel committee of wanted persons. In Ginawa other words, niya. Eric, napakaliwanag yon. Siya mismo kasi nagsabi na wanted, siya nag-declare Yes. na wanted si Pastor, pero hindi ganun ang proseso, General Torre. Tama. At sinabi sa kanya ng mga abogado, there should be a panel and committee to decide that. Siya hindi. At napakahambog. Ito ngayon ang tanong natin sa kanya. General Torre, Yabang nga. General Marbil and Benhor Abalos, and Mr. Marcos, did you also issue mga wanted posters at pinakalat nyo rin ito dito sa mga totoong wanted at mga fugitives? At pangalawa, General Torre, nagpa-checkpoint din ba kayo dito sa kanilang mga bahay? Pinahanap nyo rin ba ito sa 2 batalyon ng SAP? Ito'y mga terorista, mamamatay tao, manununog ng mga baryo. Ang iba dyan ay nagmamasaker ng mga sibilyan, nangingidnap for ransom. General Torre, kung totoong mayabang at hindi ka lang mayabang at hambog sa salita at ikaw ay matapang, bakit hindi mo ito pinaghahanap? Nasa Mindanao ang karamihan nito. General Marbil, are you also doing the same kind, sabi ni Atty. Busantog, not singling out Kingdom of Jesus Christ na isang reliyosong organisasyon, mga ministro ito at si Pastor Kibuloy, why are you not doing this to Radolan Sahiron? Why are May you... baril ang mga yun, bakit Doon pa lang sa paglagay ng poster, no? Kay Pastor Kibuloy, sama ang mga teroristang grupo na may patong din sa ulo, wala nang karespeto itong si General De La Torre sa kanyang ginawa, na tila'y umaaktong batas sa lugar ng Davao. Grabe naman. Dapat dito sa taong ito tanggalin sa serbisyo, no? Dahil sila ang tunay na salot sa mga kapulisan sa ginagawang pangaras sa mga ordinaryong mamamayan. si General Torre? Isa yan, Atty. Busantog. Yun ang tanong natin sa inyo. Sa water cannon niya, takot siya eh. Oo, Diyan, tama ka. Nawisikan lang, umiyak Nawisikan na lang, umiyak na. Si Barry. Oh, bakit di nyo hinahanap ito sila Apusta? Oh my. Ito sila Yak Dato. Itong sina Mauti, Nashim Mauti. Kaya lang nila yung unarmed Oo, civilians. kaya They're ninyo yung mga shorters. Yun anak. lang kinakaya-kaya nila. Yun. Mga duwag. Pag Sige. hindi na-highlight yan, I want to reiterate. Sige, go Nung ahead, nangyari yung ma'am. raid Sa na yun, may dalawang IP na namatay. Yes, yes. So ano ngayon level of accountability mo, General Torre? Pumunta ka ba sa libing dahil sa pinaggagawa nyo? Yun. At least explain sa family kung bakit namatay yung dalawang IP na yun out of the stress na you mean that kind of situation that you created when you conducted the raid? Wala ka namang nakuha kahit isa sa mga pinaghahanap mo. Mm. But that was the consequence. Ito yung sinasabi natin na may actual and dire consequence yung ginawa nila. Yun. And you know, I really found it funny when this story nagpapakul ka pa dyan, no? He said, beyond hysterics, Mr. Torre, this is the least that you were going to hear from us. You will be screaming ourselves hoarse because what you have done is talagang pang-aapi of the most helpless, the most hopeless. No, kawawa talaga. IPs na pinatay, namatay, hindi pinatay, pero namatay dahil sa takot at mga batang na-traumatized dahil sa iyo, and you're saying, beyond hysterics. Tama. At sino bang hysterical, General Torre? Tinutukan Atty. Busantog, first time ko itong nakita. Right in front of a public Senate hearing investigation. Sinabihan siya right before his face ni Atty. Torion. Tinakot mo ako eh. Tinakot mo pala si Atty. Torion. Really? Yes. I missed that On part. the Senate hearing, ma'am, Wow. harap-harapan siyang sinabihan ni Atty. Torion, tinakot niya ako eh. Tinakot mo ako na kung hindi mag-surrender si Pastor, lulusubin niyo muli ang Kingdom of Jesus Christ and it will be more bloody. It will be bloody this time. He said that? Yes. At yan po ay naganap sa recorded public hearing at Wow. kinumpirma ni Atty. Torion sa harap ng Senate Committee at hindi siya nakapagsalita at hindi niya kinontra ito, Ma'am Lorraine. So he threatened. Yes, he No? threatened the lawyer. At pinatawag niya at nagkita sila at sinabihan niya na isurrender niyo si Pastor at We should nireksuran sue siya. that guy. Dapat kasuhan ito. Sa ombudsman. Correct. At Tama. dapat nga isuspend ito. If you can suspend duly elected officials like Mike Rama, mayor ng Cebu City, the governor of Bohol, mga board members sa Bohol, board members sa Antique, si Governor Hubahib, at tinitreten nyo ang mga elected officials by the people ng tag 6 months suspension, why can't the ombudsman motu proprio investigate and suspend itong si Torre and even itong si Marbil at si Abalos sa kanilang pang-aabuso? Sige nga, Ombudsman Martires, kung kaya mong tirisin itong abusadong private armed group ni Marcos Jr. sa pangunguna ng PNP chief nila na si Marbil, si Abalos na konsentidor, at itong si Torre na dapat palayasin na sa Davao at napakadelikado ng utak niya. Mantakin mo, Atty. Busantog. Ma'am Lorraine, gusto kong itanong sa inyong dalawa ito. Sinabihan siya ni Senator Bato de la Rosa, what authority do you have in law to occupy a private property for at least 1 month
at magdala ka ng 1,500 na mga pulis para halugugin sa loob ng isang buwan at okupahin ang pribadong property. Ganon ang takbo ng utak niya nitong si Torre na napaka-ambisyusong gustong maging chief PNP to use Pastor Kibuloy as his trophy. Ma'am Lorraine, in Atty. Busantog, sinabi niya ito. You know what, again, no, what is happening to our country, no? We talagang nababalot tayo sa kadiliman ngayon because you were talking to the ombudsman. Nobody is coming to the rescue of the Filipino people. Nobody is coming to the rescue of the oppressed in KOJC. And we really are on our own. Nobody. Tama. And this is because the president right now, no, Wala eh. as alleged by a lot of people, is a drug addict. And for me, that is the core issue here. Because there are plenty of ways that evil enters the world, and one of that is through our addictions. If it's just a father of a family, it enters through that and the family gets destroyed. What more if it's a father of a whole nation? This is what we're seeing right now. I've never experienced anything like this where everybody is quiet, everybody is afraid. Even those that we counted on, we cannot count on them right now. Tama. Ma'am Lorraine, I'll pass on to Atty. Busantog. Atty. Busantog, pinuna ni Senator Bato de la Rosa. Ang teorya ni Nick Torre, ni General Torre, to occupy the compound of Kingdom of Jesus Christ for 1 month and bring along 1,500. That means halos isang division ito o isang brigada na nang dadalhin Imagine, niya no? ng mga Wow. pulis na full battle gear at they will stay inside the compound. Nasa teorya niya ito at gagawin daw niya ito pag may pagkakataon. Atty. Busantog. Katangahan yan. That's the word. Siguro ano yan, baka may promise sa kanya na pag nahuli mo si Yeah. Pastor Kibuloy, magiging chief PNP ka. Because sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na i-occupy mo ang isang area kung saan maraming bahay? No? The sanctity of abode is very important in sakrosanct sa ating constitution. Klaro. It cannot be violated. Kaya yung ginawa nila na papasok ka sa bahay ng mga Na baka may pinangako ang mga nasa taas na kapag nahuli nitong si De La Torre, si Pastor Kibuloy, tumaas ang ranggo nito o baka maging Chief of Staff na ng PN kasunod ni Marbil. Grabe naman yan. sa tututukan yung mga natutulog at gisingin sa harap ng mga bata. That is Tinutukan ng baril ang mga bata. Tinutukan. Tapos yung mga pintuan, sira-sira pag nakita mo yung picture. So they didn't just knock, no? These are fully armed men who tinutukan, and then yung mga bata, nakita nila yung mga tatay nila that they were drugged. Yes. No? And it is their Pulis pa ba ang IPs. mga yan? Grabe. Pulis pa ba ang Pulis mga pa ba yan o NPA na yan? No, yun. Ganito kasi marami rin pulis sa Davao eh. Dapat hinuhuli yung mga pulis na yan. Dapat. Yes. Imagine that. Kahit ganyan yung bahay mo, it has the protection of the Constitution. No matter how small and humble your abode is, They ought to have more in Yes. in the law you because can they have never less. enter that kind of... Bakit alam mo niya nagkatago si Pastor Kibuloy? Meron ka bang search warrant na pasukin niya? My God. Exactly. Bakit mo tututukan yung mga taong natutulog at Yeah. lumabas ka sa mga bahay mo? Eg- Destroy Yun. their doors. Violation talaga. That is a gruesome violation of the constitutional rights ng mga IPs or ng mga taong nakatira dyan. I think that is pwede silang matanggal sa servisyo niyan. Exactly, Great Atty. abuse of Busantog. authority yan. At exactly, Atty. Busantog, bakit namatay yung dalawang IP? Pinasok sila at kinaladkad palabas sa madaling araw, nanginginig. Nagkaroon ng panic attack, ng post-traumatic disorder, hanggang hindi na nakakain at namatay.